Pwede po ba akong mangumpisal sa inyo ngayong umagang ito? Ako po ang pastor ninyo, pwede namang mangumpisal. Okay? Tayo pong mga Kristiyano, we can confess to one another. Hindi po to yung isang tao lang ang paigo-confess mo. No, now, isa pong struggle ko bilang inyong pastor, nag-struggle din po ang maraming pastor. Isa pong struggle ko na kailangan ko pong pagtagumpayan sa aking buhay ay kung ano po ang aking gagawin pag ang isang kapatid sa Panginoon ay umalis sa fellowship. Na hindi ko na siya nakikita o minsan makita ko man sa labas na lang, sa palengke, sa grocery, sa mall, kung saan-saan. Yan ang madalas ko pong struggle. Pag ang isang kapatiran ay umalis po sa fellowship, madalas po ay tinatanong ko ang Diyos, nagabayan niya ako kung ano ang aking gagawin. Pupuntahan ko ba sila? Dadalawin? O hahayaan ko na lang sila sa kanila pong pasya? Ang Diyos po ang saksi, pinupuntahan ko po, mini-message ko, pero madalas ay hindi naman sila nakikinig sa akin. Kaya isa po yan sa madalas kong gumugulo sa isip ko, nag-struggle po ako. Marahil yung ilan din pong mga cell leaders ay gayon din ang inyong nararamdaman. Now, dito po sa bahaging ito ng Matthew, ay tinuruan ako ng Diyos kung ano ang dapat kong damdamin sa kanila. Una, ayon po sa ating pinag-aaralan dito, ay huwag ko raw po silang hamakin. Dahil mahal sila ng Panginoon. Yun po ang pinag-aralan natin sa mga nakaraan. At hindi raw po kalooban ng Diyos na sila ay mapahamak. Kaya huwag ko raw po silang hamakin. Alam mo ninyo, yun ay itinutuwid yung aking puso. Kasi there are times na parang nagagalit ako laban sa kanila. Kaya yun po ay itinuwid ako ng Diyos sa aking puso na huwag silang hahamakin dahil hindi kalooban daw po ng Diyos na sila ay mapahamak. Isa pa pong natutunan ko ay ito. Ito ang tinuturo sa akin ng Diyos. Naniwala ko ito ang tinuturo niya sa akin na kailangan ay paglabanan ko po yung tuksong ako'y ma-discourage. Okay? At the point na mag-give up na ako sa faith ko. Kasi pag nag-focus ka pala doon sa mga kapatirang hindi na nagiging tapat sa Diyos o ayaw na makipag-fellowship, ay merong tuksong gayahin mo sila na i-give up mo na yung faith mo, maging tulad ka na lang nila, maging ordinaryong Kristiyano ka na lang nila. Pero ang tinuturo po sa akin ng Diyos ay huwag kong gagayahin yung kanilang ginagawa. Sa halip, ako po ay magpakalakas sa aking pananampalataya. Nang sa ganun po, maipagpatuloy ko yung aking gawain bilang inyong pastor. Na ako ay magpapakatatag, nang sa ganon, mas magiging kapaki-pakinabang ako sa inyo at sa kanila. Kasi kung ako po ay manghihina, gagayahin ko yung kanilang ginagawa, ano pang silbi ko bilang lingkod po ng Diyos? Kaya sabi sa akin ng Diyos, huwag mo silang gagayahin, magpakatatag ka sa pananampalataya mo, makumbinsi ka doon sa pinaniniwalaan mo, at ipamuhay mo ang iyong pananampalataya. Now, kaya ko po sinabi ito dahil marahil po, yung ilan po sa inyo share my struggle. Lalong-lalo na if you are a faithful Christian or if you are tinatawag natin dito as a cell leader. Dito po sa passage nating binasa ngayon, ay titingnan po natin kung ano pa ang itinuturo sa atin ng Panginoon, kung ano pa ang pwede nating gawin doon po sa mga kapatirang they are in spiritual danger. Okay? Dinidescribe po sila ni Matthew as when your brother sinned.
They are in spiritual danger. Sila po ay nasa kalagayang spiritual na nagdidelikado ang kanilang pananampalataya. Now, mula po dito ay makita natin, yung pong mga, balik muna tayo doon sa mga pinag-aralan nating mga talata ng mga nakaraang linggo. Doon po sa mga preceding verses, ang Panginoon po, ang tawag niya sa mga Christians ay little ones. Ibig sabihin, sila ay mga precious sa Diyos. Mahalaga sila sa Panginoon, little ones. Pero at the same time, they are vulnerable. Sila po ay mahihina, madaling maligaw. Pero sila'y mahal ng Panginoon. Nakita rin natin ang Panginoong Jesucristo sa verse 11 ng chapter na ito, na siya ang good shepherd. Siya ang mabuting pastol na sinugo ng Diyos para hanapin ang mga nawawala at napapahamak. Kaya sila'y mahalaga sa Panginoon. At nakita rin po natin na hindi kalooban ng Diyos na yung maliliit na sumasampalataya sa Panginoon ay tuluyan ng mapahamak. Now, dito naman po sa present passage natin, isa pong paraan ng Diyos para hindi po sila mapahamak dahil sila'y mahal ng Diyos at pinapahalagan sila ng Panginoon, ng Diyos, isang paraan po ng Diyos para hindi sila tuluyang mapahamak ay yung tayong mga Kristiyanong tapat pa sa Diyos. Tayong mga sumusunod pa sa Panginoon ay dapat maging concern tayo pag ang isang kapatid natin ay nasa spiritual danger. Kanya ang title ng message natin, What should we do when our brother or sister is in spiritual danger? Ang description po ni Matthew dito is when our brother sins. Dalawa po ang titingnan natin ngayong umagang ito. Ang main point po natin ay ito. This is the main point of the message. As Christ community, we should be concerned when a brother or a sister is in spiritual danger. That is the main point. Tayo po ay community ng Panginoon. Tayo po ay iniligtas niya. Tayo ay binili niya ng kanyang mahal na dugo. At dahil tayo po ay community ng Panginoon, gusto niya na maging concern po tayo pag ang isang kapatid ay namimiligro spiritually. In fact, ang description ni Matthew, when he sins, pag siya ay nagkasala. Dalawa po ang titingnan natin. Una, anong gagawin natin? At yung pangalawa, bakit natin ito gagawin? So, tingnan po natin yung una. Sabi po dito, pag ang kapatid natin ay nasa spiritual danger, ay kailangan tayong maging concerned. Now, kailan? When should we show our concern? Hindi lamang po pag nasaktan niya tayo. In fact, yun ang madalas na version noong binasa natin, when your brother sin against you. Pero yung pong kinuha kong translation dito ay yung karamihan po sa mga translation ay yun pong hindi niya sinasabi na siya'y nakagawa ng masama sa iyo, kundi generally, siya ay nagkasala. When your brother sins. Okay? Kasi po yung mga early manuscripts, wala po yung salitang when your brother sin against you. So I'm taking the general meaning of the text, when your brother sins generally, pag siya ay nagkasala. Now, dyan natin ipakita ang concern natin sa kanya. Pag siya ay nagkasala. Now, alam natin, ang lahat po ng kasalanan ay nakaka-damage. Nakakasira po ang kasalanan sa buhay ng tao, lalong-lalo na doon sa mga Kristiyano na. Kahit na Kristiyano ka, pag ikaw ay nagkasala, sin will damage your life. At because sin damages life, even in a Christian, ang isang mananampalataya po ay kailangan hindi siya maging indifferent. Okay? Doon po sa isang
Kristiyano o kapatid nating nagkasala, kailangan, dahil alam natin ang kasalanan, yan ang sumisira sa tao, kailangan hindi tayo magpasawalang halaga sa isang Kristiyano o kapatid natin pag siya ay nagkasala. Ito po ay duty na makikita natin, katungkulan po ito na nakasaad po sa mga sulat ng mga apostol. Halimbawa, sa Galatia 6 verse 1, ito ang sabi, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Yan po ang sabi ni Apostol San Pablo. Sa Santiago naman, ito ang sabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapapawi ng maraming kasalanan. So yan po ang utos ng mga apostol pag merong kapatid na nagkasala. Now, paano po bang magkasala o posible magkasala ang isang kapatid at tayo na mga hindi nagkakasala o tayong mga sumusunod pa sa Panginoon ay kailangan tulungan siya? Paano siya pwedeng magkasala? Okay? Now, sa Bible po, merong mga descriptions. Mga pagpapakita, dinidescribe kung papaano ang isang kapatid ay magkasala. Una, 3 po itong description ng Bible. Una, yung kapatid po ay nahulog sa kasalanan. Yan ang isang description. Siya ay nahulog sa kasalanan tulad ng pagkahulog sa isang trap. T-R-A-P. Yan ang isang description. Okay? Tulad siya ng isang taong nahuli ng isang trap, na kailangan siyang tulungan dahil hindi niya kayang palayain yung kanyang sarili. Yan ang sinasabi po sa Galatians 6:1 na binasa ko sa inyo, na kung may isa sa inyo ang mahulog sa pagkakasala, nahulog siya tulad na pagkahulog niya sa isang patibong o trap, na hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili, kaya kailangan po niya ang tulong natin. Pangalawang description, ang kapatid natin ay nalihis ng landas. Okay? Nalihis siya sa katotohanan dahil sa maling pananaw o maling paniniwala. So ito po yung pangalawa, nalihis ng landas. Okay? Nalihis ng landas, naligaw siya. Kaya po, para po pabalikin siya, dapat nating ituro yung tamang landas sa kanya at ibalik siya sa tamang daan. Hindi sa dating daan. Pwede na rin dating daan. Okay? Okay? Now, yun po yung pangalawa. Yung pangatlo naman, ay yung pong kapatid natin ay was overtaken by a temptation. Okay? Na-overtake siya ng temptation. Isang description naman to, na para bagang yung kapatid natin, tumatakbo siya sa isang tuksong iniiwasan niya. Pero na-overtake siya, kinat siya ng temptation. At siya ay muli na gapi siya ng temptation. Again, yun ang sinasabi naman dyan sa 1 Corinthians 10:13 na sinasabing ang isang Kristiyano pwede siyang ma-overtake ng temptation. So yun po ang description. Yung una, okay, ganun. So, hindi ko na ulitin. Okay? Okay. So, gaano man po siya nagkasala, okay, kailangan po natin tulungan siya. Dahil siya ay nasa spiritual
danger. Kailangan natin tulungan siya. Now, ano ang gagawin natin? Paano natin siya tutulungan? Well, yan po ang instruction sa atin ng Panginoon dito sa ating binasa. Una, paano natin tutulungan? Sabi po ng Panginoon, do it privately. Gawin natin itong sarilinan. Basahin ko ulit yung talata, verse 15. Sundan po ninyo sa Bible nyo. Okay? Kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Now, unang pansinin nyo, ang tawag po sa kanya ay kapatid mo. It is a family language. Okay? Usapang pamilya. Okay? Kapatid mo. Na ibig sabihin, merong personal care. Kaya mo siya pupuntahan kasi kapatid mo siya. Hindi para husgahan siya at para tuligsain yung kanyang maling ginagawa, kundi dahil nagmamalasakit ka sa kanya. Kasi kapatid mo siya. Okay? Now, dito po pinapakita sa atin, itong magkapatid na ito, yung nagkasala at saka yung pupunta sa kanya, ay nasa equal footing sila. Hindi nakahihigit yung hindi nagkasala sa nagkasala. Nasa equal footing po sila, okay? At walang sino mang higit yung isa kaysa isa. Yung pong sinning brother, yung nagkasalang kapatid, ay meron siyang kalayaang tanggapin o i-reject yung payo nung nagmamalasakit niyang kapatid. Okay? Then, sabi po dito, kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Okay? Now, yung approach pong ito, yung sarilinan, bakit sarilinan? Okay? Kasi po, ang personal approach ay kadalasan, it will not arouse an ill feeling. Kung sarilinan at merong halong pagmamalasakit talaga, hindi yan nag-a-arouse ng ill feeling. Kung meron mang ill feeling, masamang kalooban yung dadalawin mo, nami-minimize. Kasi kayo lang dalawa. Okay? Kanya po hindi binubroadcast. Hindi natin sasabihin sa prayer meeting, pwede po na pag-pray yung kapatid natin, pag-pray natin siya. Wala pa dun yun. Hindi pinapublic yung kasalanan nung kapatid. Now, sabi po dito, kausapin mo siya tungkol sa kanyang kamalian. Kasi, meron po kasing mga kapatid na hindi nila alam na sila ay nagkakasala kasi posibleng deceived eh. Okay? O kaya, hindi nila aaminin ang kanilang kasalanan hanggat hindi sila kinakausap. So sasabihin mo yung kamalian niya kasi marahil hindi niya alam na nagkakasala siya kasi na-deceive siya o kaya siya ay hindi aamin sa kanyang ginagawang kasalanan. So that's how to do it. Do it privately. Now, sabi po dito, kung siya'y makinig sa'yo, napanumbalik mo ang iyong kapatid. Pag siya'y nakinig, napanumbalik mo siya. Sa English, you won your brother. Dito makita natin, ang purpose po ay pagre-restore sa kapatid. Hindi paghuhusga, kundi ang layunin ng pagpunta is restoration sa fellowship at maaring restoration ng kanyang fellowship sa Diyos. Okay? Kasi posibleng nalayo na rin siya sa Diyos, kaya siya lumalayo sa fellowship. So that's the purpose. The purpose is restoration sa fellowship at sa Diyos. Kaya nga sa ibang translation ay kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. So marirestore yung fellowship. Okay? So that is the purpose. Now, what if hindi siya makinig?
Okay? What if hindi siya makinig? Well, go to step 2. Ano po yung step 2? Take 1 or 2 brothers or sisters along with you. Okay? Verse 16. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao, kapatid, siyempre, upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Now, dito po makita natin na magsasama ka ng 1 o 2 pang saksi, hindi lamang para i-report yung attitude nung nagkasalang kapatid. Na sasabihin natin, yung kapatid natin ito, ayaw niyang magsisi, ayaw niyang pakinggan. Hindi lamang yon. Okay? Ang pag-uusapan natin, kundi para i-check din natin yung validity ng accusation. Kasi, posible po, yung accuser, yung kapatid na pupunta, baka mali rin siya. Okay? Kanya, yung 1 o 2 ay sila ang magkukonfirm kung tama ang akusasyon nung kapatid, okay, baka mali siya. Kaya merong confirmation din. Okay? So yun po ang gagawin. Okay? Now, sabi po ng Bible, yun ay, by the way, yun po ay ayon sa utos po ng Diyos. Sa Deuteronomy 19:15, ito po ang sabi. Okay? Bakit magdadala ng 1 o 2 pa? Kasi sabi po ng salita ng Diyos, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Para i-confirm kung tama yung kasalanang sinasabi ng kapatid laban sa kanyang kapatid. Para ma-confirm. Okay? Now, kung ayaw niyang makinig sa kanila, anong gagawin? Well, go to step 3. Sabi po, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. Okay? Nako, delikado na ito. Okay, chismis na ito. Huwag po kanyong isipin muna yan. Now, so dalhin mo sa iglesia. Take it to the church. Ang tanong dyan, what church? Anong church ang tinutukoy dyan? Now, maganda pong maipaliwanag ko ito sa inyo kasi meron pong mga misunderstanding regarding this word church. Okay? Now, meron po kasing sa ibang church, ganito ang ginagawa. Yung nagkasalang kapatid, nire-report. Ganito, patatayon sa pulpito, sasabihin ng pastor, yung kapatid natin ay nagkasala. Okay? Ganito. Huwag niyong kakausapin. Ganito. Okay? So, yun po ang ginagawa. Ngayon, pag nagsisi naman yung kapatid, patatayuan din sa church. At sasabihin niya, aminin na ako po yung nagkasala, patawarin niyo ako. Now, ang tanong, ganun po ba ang tinuturo ng Panginoon dito? Now, let us clarify this. Now, the reference po dito ng church is clearly more local. Okay? Ibig sabihin, ito po ay gathering ng mga kapatid doon sa isang lugar na kadalasan doon sila nagtitipon. That is the church here. It is local. Ito ay lugar kung saan yung mga magkakapatid na ito ay nasanay ng magtipon. Now, kung titingnan ninyo, it is more of a small group setting of believers rather than the whole church with its officers and leaders. Okay? Ay, salamat, sabi ng iba. Hindi ako re-report. Okay? Now, so ganun po yun. Now, I want to read to you yung pong sinabi ni R.T. France. Regarding this, si R.T. France po, isang Bible commentator scholar,
authority po siya doon sa Gospel according to Matthew. Ito po ang sabi ni R.T. France regarding the word church. Dito po, yung issue dito, ito po ang sabi ni R.T. France. English po ito, kaya pinaprint ko dyan. Makita na po ninyo habang binabasa ko. Minsan, pag binasa ko sa English, baka, iba yung pronunciation ko. Okay, ito po, sabi ni R.T. France, no mention is made of any officers or leadership within the group. The added force of this third level of appeal derives from the greater number of people who agree in disapproving of the offender's action, not from a defined disciplinary structure, meaning from the church officers. Ang sinasabi po ni R.T. France dito, hindi church. Actually, kaya sasabihin mo sa church para dumami yung magpapakita ng malasakit doon sa kapatid na yon para i-disapprove, i-confirm na siya talaga ay nagkasala. Okay? Hindi po ito form of disciplinary structure na para bagang nandyan yung pastor, nandyan yung ipang upasyalis ng church, na kailangan ganon. No, sabi ni R.T. France, this is a local assembly. Maliit na grupo ito. Now, tuloy natin ang pagkabasa. Ang sabi niya, the group share corporately in the pastoral concern which motivated the individual disciple to raise the issue. And in the event of a rebuff, ibig sabihin, ayaw niyang makinig, we may reasonably suppose that they would share the individual's attitude of disapproval and even ostracism. But to speak of anything so formal as excommunication is to import an anachronistically developed concept of ecclesiastical jurisdiction. Ibig lang sabihin, he's not talking of a church excommunication. Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon dito na pag sinabi mo sa church, dahil hindi siya nakikinig doon sa 2 o 3, ay gano'n na lang. Ang posisyon ng buong church ay wag niyang kakausapin yan. That is not what Jesus is talking about here. Okay? Rather, ang most probable context dito is a small group of people that know each other, that cares for each other. Okay? Yan po ang context na. Kasi po, gusto ko liwanagin ito, kasi in some churches nga po, they are disciplining sinning members publicly. Kanya po, just imagine, isa sa inyo ang nagkasala, nag-report sa akin, sige, puntahan natin. Tapos napatunayan siya nagkasala, kakalid ka rin ko kayo dito sa harapan. 400 plus of us here, meron pang nag-o-online dyan, tapos i-share pa yung video natin sa YouTube, sa Facebook. Just imagine, anong mangyayari sa iyo. Rather than, siguro magsisisi na yun pag gano'n ang natin, no? Pastor, wag. No, that is not what it is talking about here. Tulad po sinabi ko, the most probable context here is a cell group, small group setting. Okay, yun po ang sinasabi. Yun ang sinabi, take it to the church. Kaya po napakahalaga actually dito yung kasama ka sa isang small group. Kasi meron kang accountability. Kaya po dito sa church natin, ini-encourage natin ang bawat isa, huwag kayong mananatiling Kristiyanong nag-iisa. Kung kayo po ay matagal nang sumasama dito sa Lord's Way and you know the Lord, we have many small groups here. 70 plus small groups po dito. Mga panlalaki, pambabae, young people, adults, women, men. We want you to join a small group kasi that small group will be your accountability group. Okay? Diyan po ang pagmamalasakitan. Hindi ka hahayaang malayo sa Panginoon dahil sa iyong kasalanan. At pag itinutuwid ka naman ay kailangan makinig ka. Kasi they're doing that because they care for you. Rather, God cares for you. And God is commanding
other Christians, because God loves you, ayaw ng Diyos na malayo ka, kaya the Lord is instructing the disciples. Napuntahan siya, talk to the person privately, at ibalik siya sa fellowship. Now, tuloy natin. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, anong gagawin natin? Well, ayon sa sabi ng Panginoon, kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Consider him or her a Gentile and a tax collector. Now, ano po ang ibig sabihin yan? Doon po sa panahon po ng Panginoon, during New Testament times, nung pong panahon ng Panginoon, ito pong mga Gentiles, hentil, pagano, at saka mga tax collector, sila po yung mga taong hindi po wine-welcome sa gathering po ng God's people. Okay? Kung sila man po, God's people, synagogue, pagtitipon po yan ng mga Hudyo, sila yung mga hindi wine-welcome. Okay? Kung dumating man sila doon na hindi ini-invite, they are a suspect. Pinagsususpetsahan po sila. Kasi they are considered rebels and unrepentant. Kaya po, sabi ng Panginoon, kung ayaw niyong makinig, ituring mo siya as these people na kinukonsider ng mga Hudyo as rebels, unrepentant. Sabi niya, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Now, yung salitang mo, ituring mo siyang, that is a singular word. Sino yung ituturing mo siyang? Yung taong pumunta sa kanya pero hindi siya pinakinggan. So yung taong nagmalasakit, pag ayaw niyang makinig sa kapatid, ayaw niyang makinig, ituring mo siyang. Okay? Ituring mo siyang ganito. Private. Pero of course, yung pong damdamin noong nagmalasakit ay it will be shared by the groups. Pero mainly, yung nagmalasakit, ituring mo siya sa sarili mo na siya'y hentil o maninigil ng buwis. Okay? Yun po ang... Okay, now, isa rin po dito ay ito. Ituring mo siyang parang hentil at isang maniningil buwis. Ibig sabihin, meron pa rin pong lugar for acceptance after repentance. Nakabukas pa rin po ang pinto para tanggapin siya matapos niyang magsisi at tanggapin yung pagtutuwid ng kanyang kapatid. Tulad po ng Panginoon. Ang Panginoon po, nung panahon niya, tinatanggap po ng Panginoon yung mga hentil at saka po yung mga tax collectors dahil sila ay nagbabalik loob sa Diyos. So ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ituring mo siyang tax collector, Gentiles, not like wala ng pag-asa. No. Tulad po ng Panginoon, tinatanggap niya. Pag ang isang tao nagbalik loob sa Panginoon kahit na siya'y tinuturing na hentil, they are unacceptable, at siya'y tax collector, tinatanggap sila ng Panginoon. In fact, nakikikain ng Panginoon sa kanila. Dahil tinatanggap sila ng Panginoon. Ganon din. Okay? Tinatanggap din po natin, tatanggapin natin sila. Sabi po ng 2 Thessalonians 3:14-15, sabi po ni Apostol Pablo, kung mayroon mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan ninyo kung sino siya at iwasan para mapahiya siya. Ngunit, huwag niyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan siya bilang kapatid. Yan po ang instruction. So to summarize this, in this first major point po natin, ganito raw po natin ipapakita ang concern natin sa kapwa natin mananampalataya. Bilang pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos ay hindi
niya kalooban na ang isa sa maliliit ay mapahamak. Kaya para makasama po tayo sa gawain ng Diyos at sa layunin ng Diyos, ganito raw po ang paraan para ma-restore natin siya. Now, let's go to the second major point. Kung gagawin po natin ito, ano po ang pangako sa atin ng Panginoon? To encourage us. Okay? Ano po ang sabi niya? Now, inuulit ko po, ang church po is the Lord's new community. Ang iglesia po ay community ito ng Panginoon. Ang nagmamayari po ng ating pagtitipon ay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon po ang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang dugo ng bawat isa sa atin na ngayon ay tinipon niya as His new community, as His church. At dahil po doon, hindi natin dapat pabayaan ang sino mang kapatid na nalilihis ng landas. Bilang pagmamalasakit natin sa Kanya, hindi natin tutularan yung sanlibutan. Hahayaan na lang nila ang isang taong sa pagkakasala. No, not for a Christian. If we really belong to Christ's community, we know God's will. Hindi kalooban ng Diyos na mawaglit, mapahamak ang kapatid. Kaya, to show our concern and to do the work of God, we should go after them. Now, to do this, Jesus, our Lord, encourages us. Ini-encourage po tayo ng Panginoon. At ito po ang paraan ng pag-encourage niya. Ito po yung pangalawang major point. When we are doing this, we have Christ backing. Okay? Ang tulong po ng Panginoon will be with us. Okay? Pag ginagawa po natin ito. In what way? Una, heaven will agree with our decision. What decision? Yun ngang ituring natin yung kapatid natin pag hindi siya nakinig as a Gentile. Yung damdamin natin sa Kanya, okay, heaven will side with us. Yun po ang sinasabi sa verse 18. Basahin po ulit. Tinitiyak ko sa inyo, sabi ng Panginoon, na anumang inyong talian sa lupa ay natalian na sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay nakalagan na sa langit. Now, pansinin niyo, yung po tinuloy ko lang yung sinabi ng Panginoon. Kaya ang issue dito ay tungkol po ito sa kapatid na pinuntahan, ayaw makinig, gano'n ng dalawa, sinabi si church, and then ituturing siyang ganito-ganito, and then sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, anumang talian dito sa lupa ay tinalian na sa langit, at anumang kinalagan sa lupa, and so on and so forth. So tinutuloy lamang po niya. Okay, so makita po ninyo. Now, papansin ninyo, itong mga katagang ito ay sinabi ng Panginoon kay Pedro. Doon po sa verse 19, chapter 16 ng Matthew, na matapos pong sabihin ni Pedro na si Jesus ang Mesiya, sinabi ng Panginoon sa kanya, Simon Pedro, ganito, anumang talian mo dito sa lupa, tatalian sa langit, anumang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Yun pong sinabi kay Pedro ngayon ay sinasabi rin sa mga alagad na ito. Kaya po, okay, doon kay Pedro, yung pong sinabi ng Panginoon kay Pedro yon ay pinahayag ng Panginoon sa kanya kung sino ang tatanggapin nila sa kaharian ng Diyos. Yun lamang maniniwalang si Jesus ang Mesiya. Doon niya binanggit yung pong talatang binabanggit ko. Pero dito po, sa mga talatang ito, dito sa passage pong ito, it talks about the decision of the group. Okay? Tungkol sa kanilang erring brother. Okay? That to treat him as a Gentile. So yun po ang pinaka-context niyan. So ibig sabihin, heaven will agree on the group's decision. Kailan mag-agree ang heaven? Well,
when it is confirmed. Confirmed po ng grupo na yung kapatid talaga ay nagkakasala, nagpapatuloy sa kasalanan, at talagang mali siya at ayaw niyang magsisi. Mag-agree ang heaven with the group. Okay? Now, of course, hindi ibig sabihin yan, yung grupo ay basta-basta na lang magpapasya. No, it should be according to the will of God in heaven. Okay, sabi nga ni Spurgeon, each church has the keys of its own door. When those keys are rightly turned by the assembly below, the act is ratified above. Okay? Kailangan yung pasya nila ayon din sa kalooban ng Diyos. They are just declaring what they know about God's will. So heaven will agree with the decision. Pangalawa, Jesus will pray with you. That's another encouragement. Sabi po ng Panginoon, tinutuloy ko lang ang pagbasa. Ito po yung context yan eh. Inuulit ko, sabi ng Panginoon, na kapag ang dalawa sa inyo ay nagkasundo dito sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin yon para sa kanila ng aking Amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagpupulong sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Now, pansinin po natin, ito pong mga verses na ito, usually, ina-apply po ito sa gathering ng mga Christians. Pero, kung magiging totoo po tayo sa context na ito pong mga katagang ito, they are about meeting together to pray for the erring brother. Okay? Na isa pang pwede nating gawin, pag yung kapatid ay ayaw niyang makinig, is to gather for prayer. To pray for this person. Okay? Hindi chichismisan, kundi ipapanalangin siya. Yan po ang context niyan. To pray. In fact, okay, ito rin po ang utos ni Apostle John. Gusto kong basahin sa inyo yung sinabi ni Apostle John sa 1 John chapter 5, verse 16-17. Ito ang sabi po niya. Nasa PowerPoint yan. Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. So utos din po ni John yan. Now, ang tanong natin, ano yung kasalanang hahantong sa kamatayan? Okay? Na pag daw yung kasalanan ay hahantong sa kamatayan, huwag mo nang ipag-pray. Kasi hindi yan pakikinggan ng Diyos. Ang pag-pray lamang, yung kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ano po ang kasalanang hahantong sa kamatayan? Well, kung titingnan po natin ito, walang maliwanag na explanation si John dito. Okay? Pero pwede tayong mag-surmise. Okay? Ayon sa nakasulat sa Bible, meron pong nagsabi, physical death. Okay? Dahil po sa katigasan ng puso ng kapatid at ayaw niyang magsisi at nasisira po yung patutuo ng mga Kristiyano doon sa lugar na yon, maaaring magpasya ang Diyos na kunin na niya yung kapatid. Physical death. Kaya hahantong sa kamatayan yon. Kaya pag kinuha ng Lord, siyempre, ibig na pagpe-pray. Okay? Kasi unrepentant siya. Nagmamatigas siya. Or meron din nagsabi, spiritual death. Okay? Ibig sabihin ng spiritual death, okay? Utterly, tahasan po niyang nire-reject na si Jesus ang Messiah. Okay? Kasi dito sa context na ito, si John ay he's dealing with false teachers denying Jesus. So meron din nagsabing spiritual death. Dininay na niya kanyang faith. Okay? Ngayon, however, whatever, ang konteksto po dito ni John
is to pray. Ipanalangin yung kapatid na nagkakasala. Ang context dito is, ito ang pagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa kapatid by praying for that person. Panalangin po, pag yan ang panalangin natin para sa Kanya, yan po ay ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil kalooban ng Diyos, di ba alam natin, pag kalooban ng Diyos, sasagutin ng Diyos. So we pray for this brother. Dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Ano po ang mangyayari? Assurance ni Jesus, dalawa. Una, when we pray, God will hear us. Okay? Sabi po ng Panginoon, inuulit ko, na kapag ang dalawa sa inyo ay nagkasundo dito sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin yon para sa kanila ng aking amang nasa langit. Now, pansinin nyo, dalawa o tatlo, hindi talaga church yan. Okay? Hindi yan formal church, big church. Ang Jews, ang mga Hudyo po, ang synagogue nila, kailangan 10 at least. Pero dito, this is just a small group. Okay? So ano po ang pangako? God will hear us. Tutugunin daw po tayo ng Panginoon. Why? Kasi ayaw nito sa kanyang kalooban. Ayaw niyang malayo, mapahamak yung kapatid. Kaya when you pray, God will answer. Okay? Pag nagkasundo raw, isa pa pong assurance ni John, si John naman ang nagsabi nito, when we pray according to God's will, ito po ang sabi ni John, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Okay? First promise, God will hear. Pangalawa, when we pray, Jesus will share our concern. Okay? Sabi po ng verse 20, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagpupulong sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Okay? Note, mga kapatid, dito makita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa kapatid na nawawaglit. Okay? Na pag pinagpe-pray siya ng mga kapatid, ang Panginoon ay nasa gitna nila to share their concern. Para sinasabi na parang, I'm with you in this matter. I'm in your midst because I'm also concerned. If you're concerned, I'm also concerned. Kaya I'm in your midst. I will help you go before my Father. Because the Father also, ang will niya, hindi mawaglit, hindi mapahamak. So I'm with you. If you're concerned, I'm with you. I will help you intercede before God. Amen? Ang ganda po nito, mga kapatid. Alam mo ninyo, yung salitang, I am in your midst, parang yung fourth man doon na nakasama ni Shadrach, Meshach, Abednego nung sila ay nasa horno ng apoy. Tinapon yung 3, yung si Shadrach, Meshach, Abednego doon sa hornong apoy, pero nung tingnan sila, 4 sila. At yung isa, sabi niya, parang anak ng Diyos. Parang ganun ang sinasabi ng Panginoon dito. Na concern siya, kasama natin siya. Bakit concern ng Panginoon? Well, dahil alam natin ng Panginoon, siya po ay namatay para sa kapatid na yon. Siya po ay binili ng Panginoon ng kanyang dugo. Dito makita natin, larawan po ito na ang Panginoon is the good shepherd. Na nakita natin sa mga pag-aaral natin, siya ang mabuting pastol na hahanapin niya at ililigtas ang mga nawawaglit. Na sinabi pa doon sa good shepherd, variable na yon, na handa niyang iwan yung 99 para hanapin yung isa because He's the good shepherd. Kaya ang Panginoon will be concerned doon sa kapatid na yon na pabalikin. Alam niyo what is amazing about all these things?
yung process po of restoration of a erring brother, may proseso ang Diyos. At open pa rin ang Diyos sa restoration. That is amazing. Kahit na lumayo ang kapatid, pero ang Panginoon, amazing, binibigyan tayo ng process to restore it. And then the door for reconciliation and restoration is still open. Why? Because Jesus made it open by His blood. Binuksan po ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo ang paglapit muli sa Diyos. At yun po ay laging nakabukas sa sino mang magsisisi, magbabalik loob sa Diyos dahil yung pong daan patungo sa Diyos, binuksan yan ng dugo ng Panginoon. At dahil ang Panginoon po ang nagbukas, meron bang makapagsasara niyan? Wala. Kasi ang binuksan ng Panginoon, walang makapagsasara, pero pag sinara ng Panginoon, walang makapagbubukas. Pero the amazing thing, it is open. Nakabukas po ito, mga kapatid. Now, to end this, I want to give some appeal dito sa bawat isa. Appeal. Number 1, para po sa mga Christians, para po sa atin na tapat sa Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon. Una, pakitaan po natin ng concern ng isang kapatid na nalayo. Huwag po natin silang i-despise. Okay? Dumaan tayo sa process of restoration ng Diyos. Pag gawin po natin ito, ginagawa natin ng gawain ng Diyos. Ginagawa natin yung kanyang kalooban. Yan po ang nangyayari. Ngayon ko naisip, yung palang struggle ko bilang pastor po ninyo, at marahil struggle din po ninyo if you are a leader na maalis ang ibang mga member nyo, yung palang struggle natin yan is the struggle of God. Nakikibahagi lang ako doon sa struggle ng Diyos. At kung naintindihan ko pong ganoon, alam nyo, I thank God for the struggle. Because I know I am His. Because His concern is my concern. Okay? So yun pala. Okay, I thank God for the struggle. Yun ay nagpapatunay na talagang Kanya ako. At ginagawa ko ang Kanyang gawain. Now, appeal ko naman po doon sa mga erring brother. Okay, hindi ko po kayo kilala, hindi ko po alam ang sitwasyon nyo, pero baka, because of deception, naliligaw na kayo, and you're going to be in danger spiritually. This is my appeal to you. Don't do it. Kahit na alam nyong hahabulin kayo ng Diyos, don't do it. Meron po akong mga nakakausap na kapatid na wala matagal, tapos bumalik. Isa sa mga tanong ko sa kanila, how does it feel na malayo ka sa Diyos? Pastor, sabi niya, ang gulo. Ang gulo. Confused. Hindi mo alam kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kaya po, if you are tempted, don't do it. Yes, God will look for you through a brother or a sister or whatever means, but don't do it. Don't do it. Okay? You remain in the fellowship with God and with other Christians. Okay? And then doon naman po sa mga not yet Christians. Kung meron po tayong kasama dito na hindi pa niya talaga isinusuko ang kanyang buhay kay Kristo, hindi pa niya sinasampalatayanan si Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon, ito po ang appeal ko sa inyo. Do you have such kind of shepherd as Christians are? Meron po ba kayong isang mabuting pastol tulad ng Panginoon
na mahal niya ang kanyang mga tupa. Na handa niyang iwan ang langit, bumaba dito sa lupa para bayaran, tubusin ang kanyang tupa. Do you have this kind of shepherd? Or, meron ba kayong Diyos na tulad na sinasabi ng Bible na hindi niya kalooban na mapahamak ang kanyang minamahal? Well, pwede po kayo magkaroon ng kaugnayan sa mabuting pastol kung kayo po ay magsisisi, lalapit sa Diyos, magbabalik loob kayo sa Kanya. Tandaan po ninyo, kaya po ninyong gawin yan, kaya ninyong magsisi, magbalik loob sa Diyos dahil ang Panginoon po, ibinuhos po niya ang Kanyang dugo para buksan ang pagpapatawad, para buksan ang daang patungo sa Diyos. Kung kayo po ay magsisisi, magbabalik loob sa Diyos. Ang dugo po ng Panginoon na nabuhos doon po sa krus ay ibinuhos po yan para buksan ang daang patungo sa Diyos. Kaya po kung kayo magsisisi, magbabalik loob kayo sa Diyos, sasampalataya kay Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Magkakaroon po kayo ng isang mabuting pastol. Isasama kayo sa isang community nagmamahalan, nagmamalasakitan. Okay. Kaya po mga kapatid, lumapit po kayo sa Panginoon. Huwag iwan na po ninyo ang pamumuhay na makasarili. Buhay na makasalanan, yan po ang sumisira sa tao. Tayo po ay manalangin. Kayo po ang Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos na napakabuti. Kami ay mga makasalanan. Ngunit dahil sa laki ng iyong pag-ibig, isinugo niyo ang kaisa-isa niyong anak. Nagdusa siya para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At ngayong kami ay nasa inyo, tinipon niyo kami sa isang iglesia, pagtitipon na ibinigay mo ang iyong Espiritu para tiyakin sa amin ang iyong dakilang pag-ibig na ito. At o Diyos, sa araw-araw naming pamumuhay, sa tulong ng iyong Espiritu ay lagi mong ilagay sa aming mga puso ang kadakilan ng iyong pag-ibig. Ang Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. At dahil ayaw po ninyong mapahamak ang sino man sa mga iniligtas ninyo, inuutusan niyo kami. Pag merong kaming kapatid, kahit na isa lang, ang nagkakasala, umalis sa fellowship, ay ibalik namin siya dahil mahal niyo rin siya. O Diyos, patawad po kung meron kaming damdaming hinahamak namin yung kapatid na yon. Sa halip na hamakin kahabagan namin at puntahan para ipadama namin sa Kanya ang iyong pag-ibig sa pamamagitan namin. O Diyos, kayo ay nararapat sundin sa bagay na ito dahil malaki ang iyong ibinayad sa bawat isa na nasa iyong iglesia. Kaya po, O Diyos, pahalagaan namin ito araw-araw na kung matukso man kami o tuksohin kami, ay hindi kami patutukso. Dahil alam namin ang Diyos namin, wala ng ibang Diyos na tulad mo, na nagmamahal
at ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa napakadakilang paraan. Tunay nga ang sinasabi ng awit, wala kang katulad o Diyos. At walang katulad ang aming tagapagligtas. Salamat po aming Ama. Ngayon po, itaas po natin ang ating mga kamay. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig po ng ating Amang nasa langit at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen.